Okay guys, good morning po. Jason again ng Wonder of the North. And sa pagpapatuloy po ng ating house extension, isasama ko kayo kung ano na yung mga kaganap. Tara. Dahil wala pa yung gagawa, kami na lang muna ang magtatambak nito. Dito, punta ron. Dito ba kailangan natin punuin? Ayos na yan. Alikayin nyo na lang. Oo, ayun na. Papatagin na yan eh. Okay, so need namin, folks, need namin patagin pala yun. Gandun. Papatagin na yan. Okay. So, maaaring dalawa lang muna kami ngayon maghapon. Then bukas, darating na yung mga kasama natin para makapag-semento na. Okay. Well, malapit na namin matapos yung pagkatambak. So pagkatapos ng pagkatambak, paplansyahin naman ngayon yung flooring, no? Sisimentohan na, pero wala pa yung mga tao natin. Kapagod din. Mga tanim ni Erpa to, mga gulay. Ayun lang pala, pwede na palang kumuha ng buko dyan eh. Okay folks, ito po ay buko juice. Okay, buko juice, fresh na fresh. Okay, fresh na fresh siya. Ito siya nanggaling oh. Ito si Don Joaquin. Ito yung may-ari nitong ano. Anong sabi niyo po sa pag-aayos ng inyong kwarto? Hindi mahirap. Paano mahirap, sir? Hirap magtrabaho ng construction worker. Eh, hindi naman kayo nagkatrabaho. Sila naman eh. Ay, mahirap mga nakawa. Mahirap na nakatayo. Lunch namin, folks. Sinisig nila tatay, no? Oo. Ayun na pala. Yan. Ayan ang sisig. Lunch muna tayo. Ano ka ba? Yapang po. Modera nga siya. Well, magandang tanghali po ulit lahat. And ito po yung pangalawang araw ng construction natin.
Medyo late na sila dumating kasi meron silang trabaho sa bukid. Okay? Pero ayun, isimula na sila ngayon. And sa mga bago lang sa channel ni Wonder of the North, ito pong project na to is maliit na proyekto lang, no? Yung garahe, gagawin lang po natin siyang maliit na kwarto sa kalalagyan ng isang sala. Ba? Oo ba? Pinapatan na yan. Bakit yan ayaw ko? Ako yun. Igaganon na nga. Oo, dahil tanghali na lang ko eh. Mamaya lang mapuntahan. Okay guys, inom muna tayo. Nakakauhaw. Wow. Ito nyo. Naku po. Napakasarap. Yan o. Tawag po dito is malauhog. Okay. Hey guys, magandang umaga po sa lahat. Ito yung pangatlong araw natin sa pagko-construct. Well, titingnan natin kung ano na yung status ng mga natapos. Kaya hup. Grabe, ang daming kalat to. So kahapon pala naka-flooring sila, no, bago bumagyo. Pwede na ba to? Pwede na siguro yan. Ayan, no? Pwede na, kaya pwede na yan. Gagawin po natin, no? Yung taas na yan. Kakabitan na lang po natin yan ng tinatawag nating Hardiflex. Okay? Hardiflex yung dalawa na yan. Actually, pati yun. Tapos, syempre, yung mga bintana natin, ito, papakabitan pa natin ng ano yan. Papasukatan pa natin ng hamba. Bintana, pinto, saka, so tatlong bintana, saka isang pinto.
Yun ang magiging hamba natin. Okay. So nabanggit ko guys before sa inyo na ang nagagastos natin sa pagpa-construct nito so far is kulang-kulang 10,000 pesos. Okay? Pero ano lang po yun, materialis lang po yun ng ganito ang status. Okay? Hindi pa kasama doon yung bayad sa laborer. Okay? So you have to include that sa budget syempre. Yun ang mga gumagawa eh. Pero gusto kong i-share, no? Sa lahat ng mga nagpapagawa, you have to expect na magiging doble talaga yung budget mo. Okay? Kasi maraming mga unexpected na expenses. Okay? O kung minsan, na-overlook mo yung ibang budget. Okay? O yung ibang mga kailangan. Like ako, for example, akala ko sa halagang mga 15,000 matapos na to. Well, hindi pala. Okay? Kasi, nung chinecheck ko yung budget, okay? Yung budget na magiging hamba, okay, ilang hamba yan? Isa, dalawa, tatlo, pati yung pinto, 4 na hamba. At the same time, kung ano pa yung magiging bintana niya. No? Magasusan mo pa yon, bibili ka pa ng pinto. Okay, then kung pinaplano mo pa na yung flooring niya is palagyan ng tiles, okay, another set of budget. Okay? So yun. So hindi rin po simple magpagawa. No? Kailangan talaga ng budget. Well, isasama ko naman kayo sa journey, no, kung magkano magagastos na ito. Kasi kung tutusin, hindi rin masyadong malaki to. Kasi garahe na to eh. Kumbaga dudugtungan mo na lang. And madami pa rin palang natirang mga gamit. Okay, like ito, 2 elf kasi ito eh. Natapos na yung flooring. So ang mangyayari niyan, itong tira na to, gagamitin natin to ngayon sa palitada. Okay, pampalitada. And then yung bato naman na panambak na yan, pwede natin ikalat na lang yan eh. No, maraming paggagamitan yan dito. Pero I think ito sapat na to sa pagpapalitada ron, no. Bibistayin na lang natin yan. May semento pang natira dun eh. Ilan ba yun? 6 pa yata ang semento yun. So I think matapos na yan dyan, no. So ilang araw na lang po ito mga folks. Once na ma-set upan yan ng hamba, makabili tayo ng bintana o ano man yung mapag-desisyon natin bintana, eh sigurado akong tapos na yan. Okay, ang gagawin na lang natin ngayon, susunod na project natin is repaint. From dyan, pati yan kay tatay, paikot, no, i-repaint na po natin yan. Tapos I am planning na kulayan ng ibang pintura yung logo na yun, no. So yun folks, no, sa pagbabudget, you have to consider everything, okay, mula simula, hindi lang yung pagko-construction. Kapa-estimate, kailangan mong alamin na rin, no, i-include lahat yung mga pati pang-finish. Okay, so I think yun ang reason kung bakit nakaka-stress minsan mag-budget, no? Kasi hindi mo na i-include yung pang-tapos. Ay, ang ganda oh. May empire siya oh. Yun, kaya a piece of advice lang po para sa mga magpapatayo, no? Maliit man o malaki, ang pag-estimate po is kailangan you have to estimate the overall expenses, no? Yung overall na expenses kailangan mong alamin, no, para hindi ka na magulat. Kasi kapag yung budget mo yun ang ni-expect mong budget, and then magugulat ka na lang na may mga gagastusin ka pang ganito ganyan, may stress ka nun, no? Nakaka-stress po yun. However, kung ikaw ma-anticipate mo na yung budget is ganyan kasi na-estimate mo na, no? Somehow, kahit magastos, hindi ka mabibigla, di ba? So, yun lang yung masasabi ko, no? Mayroon akong maling akala sa part ko. Okay, but then again, siyempre, andito na yan, itutuloy pa rin natin to, no? Saka, itong project naman na to, matagal ko na rin gustong simulan yan eh. Okay, tatapusin na lang na po natin yan, no? So, ngayon wala po tayong gawa ngayon kasi yung mga gumagawa may mga trabaho po sila sa bukid. Okay? And sila po yung mga kasama din natin sa pagbubukid. Kumbaga, nakikiusap lang tayo sa kanila na kung wala silang gawa, iisingit nila. Okay, mamaya bibisitahin ko rin pala sila, no? Salamat po sa mga manonood. Abangan nyo po yung mga susunod na episode na to. Baka tapos na. And magkakaroon din po tayo folks ng episode about sa repaint. Okay, ng bahay na yan. Yan, i-repaint po natin yung buo na yan. Okay, tapos kung meron po tayong extra budget, ayusin na rin po natin yung loob. Bibili tayo ng pakunti-kunting gamit siguro.
konti lang, no? Yung mumurahin lang. Kasi limited naman ang budget natin, okay? And nanggagaling lang din po ito, no? Sa kita ni YouTube. Hindi naman po ganun kalaki. Binabudget ko lang po ito. Okay po. And again, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa mga video ni Wonder of the North. So, nasa lang po kayo, mag-iingat po kayo. At kagaya po na lagi natin sinasabi, maiksi man ang buhay, gawin natin makabuluhan. So, I decided na lang na parang wala nang mga doubt na yan. I decided na gawing bare lahat to. Pati mga bintana. So again, no, instead na Ardiplex, gagawin na lang ni Utol na pader to. Ang magdadala lang daw dito is yung palitada.